So for today's vlog naman mga kumarites, sasamahan nga pala natin si Kisha. Meron silang panonoodin sa sinihan dito sa SM San Pablo. Alas 7 nga yung call time nila, maigi na nga lang itong asawa ko papasok na nga sa trabaho. So on the way naman yung kanyang trabaho, kaya sumabay na lang kami ni Kisha kaysa mamamasahe pa kami. So syempre baka isipin nyo bakit hindi yung tatay yung sumama. So si Darwin nga pala yung tatay ni Kisha, syempre meron silang negosyo sa Nueva Ecija, kaya kailangan niya din namang tutukan yun. So kailangan talaga magpaliwanag. Syempre alam ko naman chismosa rin naman kayo. Charot. Dapat talaga may pasok ako ngayong araw, Sabado. Tapos merong dalawang line na dapat walang pasok. So syempre yung linya ko meron talagang pasok. Di si Mami Loy nyo napakatamad pumasok, kaya nagpresenta na lang ako na hindi na lang ako papasok at ako na lang ang magpapaubaya. Dahil yung mga katrabaho ko naman mga alipin ng salapi, di pinaubaya ko na sa kanila. So dahil nga taghinanga kami ngayon, wala kami masyadong OT at napakahigpit sa OT. Kaya naman kapag may pasok ng Sabado, yung mga katrabaho ko sabik na sabik talagang pumasok kasi OT pay yun. So dito nga yung mga estudyante ng Margarita pinapila na nga pala dito sa labas. So actually mga kumartes, hindi ko alam kung ano yung panonoorin nila, basta sinamahan ko lang itong pamangkin ko dito. So hindi ako kasama sa loob. Dahil mga kumartes, may extra bayad nga pala yon kapag pati magulang kasama sa loob. So si Kisha naman hindi na nga bantayin, kaya okay lang kahit mag-isa siya. Una talaga ayaw kaming papasukin dito sa loob ng SM. Bawal daw at dito na lang daw kami sa labas mag-antay kasi ang oras pa talaga ng bukas ng SM ay alas 10 pa. So siguro naawa na lang din sa amin kasi may space pa naman dito sa waiting area, kaya pinapasok na kami. So si ate nga pala at yung mga kumarites natin ay mga naandito din kasi nga yung kanilang mga anak ay manonood din ng sine. So dahil alam ko napakaaga pa at mga hindi pa nag-aalmusal, syempre nagdala ako ng candy para naman fresh breath. So hindi ko nga pala inaasahan na magkakaroon tayo ng free sample. So ito nga yung candy na yon at mga kumarites, promise masarap. Bukod sa masarap na siya, nakakabango pa ng hininga kahit hindi ka pa mag-toothbrush. At syempre yung mga kumarites natin din syempre pinagbibigyan ko na nga rin. At in fairness naman mga kumarites, nagustuhan nga nila yung lasa. At ayan, sabi nga ni Maring Nilet, masarap daw yung strawberry pero lasang guyabano. Dapat pagkasubo sisigaw ka daw ng Darna. Sobrang maliit lang kasi yung candy mga kumarites pero malasa talaga. Sabi ko nga kumuha pa nga sila ng madami para ipatikim nga nila sa kanilang mga junakis. Kasi kung yung mga pamangkin ko nga nagustuhan nga ito, panigurado yung mga anak nila magugustuhan din to. Dalawang balot na nga yung in-order ko nito mga kumarites kasi nga masarap at baon ko nga din ito sa trabaho. At ayan yung bata, siguro nakita kami na nagkakagulo dito. Kaya ayan, sabi ko kay Maring Nilet, abutan nga yung bata. Pwede kayo magdala nito sa mga bag nyo para fresh lang ang atake ng mga bibig nyo. Siyempre, baka pasmado na kinadadaldal, kailangan nyo talaga na rin. After 1 hour nga mga kumarites, natapos na nga yung mga bata. Dahil sina ate nga yung first batch, sila nga yung unang natapos. So sina Basti yung unang lalabas. Akala ko talaga mga kumarites hindi kasama si Ate Pia. Kaya sabi ko kay Kurt, wag nang sumama kasi si Ate Pia hindi naman kasama. Kaya nung lumabas nga si Basti kasama si Pia, nagulat nga ako, sabi ko kay ate kasama pala si Pia. Sabi ko pa naman kay Kurt ay hindi, kaya naku panigurado magagalit yun. Pero kanina nga bago nga umalis ginigising namin, hindi magising, tulog na tulog pa. At habang nag-aantay nga kami kay Kisha, nagpicture muna kami dito sa labas. Maya nga din si Kisha nga lumabas na din. Pagkalabas nga nagkukwento siya daw ay busog na busog kasi bumili daw sila dun sa loob. Nag-ice cream daw siya, tsaka ewan ko kung ano pa yung isang kinain niya. Sabi ko, saan galing yung kanyang pera? Binigay daw ng tatay niya. Binigyan daw siya ng 200. Dito nga ayaw pa nilang umuwi kasi aantayin daw nila magbukas yung World of Fun. O alam niyo na, pag nandito sa SM, doon talaga sila pumupunta. Dahil nga si ate hindi pa nga nag-aalmusal, sabi niya kumain daw muna kami. Kaya naman ayan, hahanap tayo sa baba kung saan tayo pwedeng kumain. Pero ako nga din, nagkape nga lang ako bago nga umalis sa bahay. So si Kisha tsaka si ate Pia niya, close nga din ako. Yung magpipinsang yan ako pag nagsama-sama, kagulo. Minsan kahit sawayin mo ng sawayin, hindi mga nakikinig. Last 10 na nga pala ito ng umaga, kaya ayan, kita nyo naman, napakadami ng tao dito sa loob ng SM. So syempre mga bata ang gusto sa Jollibee. Syempre ako, gusto ko din doon kasi marami doon bida-bida. Charo, kaya nga masaya napakadaming bida. Pero dahil nga mga kumartes, syempre maraming bata ngayon, puno ang Jollibee. Kaya naman naghanap na lang kami ni ate kung saan luwag. Kaya ayan, dito kami bumagsak sa KFC. Ganon din naman, manok at manok din naman ang orderin, didinin na tayo. Si Kisha naman ay ihing-ihin na, kaya naman ayan, napatakbo na nga sa CR. Humanap muna kami ng mapopwestuhan bago nga kami umorder. O diba, si Kisha tsaka si Ate Pia dito pa sa daan nagyayapusan. Minsan lang din kasi magsama-sama yung magpipinsan na yan, kaya naman pag nagsama, kala mo ang tagal-tagal mga hindi nagkikita. Kulang na kulang ang isang araw. Parang si Kurt, nagalit sa akin, hindi ko daw sinabing kasama si Ate Pia niya. Akala mo yung mga hindi nagkikita sa school Dito nga in-orderan na lang namin yung mga bata, same na lang din para hindi na mahirap mamili. Ako naman, ang pinili ko yung maki twister nila, masarap. Para siyang shawarma na binalutan ng manok tapos may gulay na pang maki. Yun lang yung in-order ko, pero
nagutom pa din ako. So dapat pala nagkanin na lang ako, no? Habang nakaupo nga kami at nag-aantay ng order namin, dito ay nagkukwento si Keisha. Eh syempre, sinihan, di ba nataas yung upuan nun pagka hindi ka nakaupo? Nung tumayo daw siya, tas bigla siyang umupo, ayun, napasadsad ata yung kanyang siko. Si Ate Pia naman tawa ng tawa kasi si Basti din daw ganun ang nangyayari. Kaya nung nasa sinihan daw tawa ng tawa si Ate Pia. Kaya maya nga din okay na nga din yung aming order. Pagka ganito pala mga kumartes, yung mga kainan alas 9 nagbubukas. Tapos yung mga laruan kagaya ng mga Tom's World, World of Fun, 10 AM pa yung nagbubukas. Kaya itong mga bata, antayin na lang daw nila mag-10. Si Keisha nga ay meron pa daw siyang 100, ipanglalaro daw niya sa Tom's World. Nagyayakag na nga kami pa uwi niyan pero ayaw nga nilang pumayag na hindi sila nakakalaro doon. Kanina nga yung pinakain namin dito sa mga bata para nga mas matagal yung gutom nila. Medyo nakatipid na rin naman kami sa inumin kasi nga may mga dalang tumbler itong mga batang ito. Bali kami lang dalawa ni ate yung umorder ng drinks kasi ako nga wala akong dalang tumbler. Katapos nga namin dito mga kumartes, sabi ko nga kay ate samahan niya ako, titingin nga ako ng cellphone doon sa taas. Syempre mga kumartes, titingin lang tayo, no, hindi naman tayo bibili. Pagkatapos nga namin kumain, umakyat na nga ulit kami dito sa taas. At ngayon ko nga lang pala napansin na meron na palang ilaw-ilaw din eh. Ito nga pala ay minsan na nagtrending sa TikTok, itong yaw-yaw kung tawagin. Hindi ko talaga alam kung anong pronunciation yun pero kayo nang bahalang umintindi. So sa iba madaling sabihin ng ilaw-ilaw pero sabi naman ng iba yaw-yaw ang tawag daw doon. So dito nga mga kumarte, si Basti nga kinukuha na sa kanyang ina yung kanyang pera. Naku, napakautak ng batang yan sa pera, hindi mo mapapaglamangan. Dito nga isinisingil pa nga si ate doon sa inutang daw niya, o diba? Tandang-tanda kapag may utang. Kaming cellphone, duwa ni Kurt. Pero sa online ko siya bibila, titignan ko lang kung magkano dito. So next year, balak ko din tayo magpalit ng cellphone. iPhone na lang. Siya, ayoko. Xiaomi, ayoko nga ng iPhone. Gusto na? Grabe naman. Hindi lang yun. Xiaomi 14T, baka 14T or 15T yung bilhin ko next year. Xiaomi. Pero yung kay Kurt, Redmi Note 13. Redmi. Ay, baka mag-check kayo ng smartphone, iPhone, laptop. Dito nga sa unang shop mga kumartes, titingin lang tayo ng cellphone. Si Kurt kasi naaawa naman ako kasi yung mga cellphone niya, mga pinaglumaan pa naming mag-asawa. Never ko pa talaga yun nabilhan ng brand new na cellphone. Kalimitan kasi ganito ang nangyayari. Pag nagpalit ako ng cellphone, mapapapunta yung akin sa asawa ko. Tapos yung sa asawa ko, dun kay Kurt naman. Ganun lagi mga kumartes. Ako lagi yung nagpapalit tapos sila yung taga-salo ng luma. So this time mga kumartes, dahil si Kurt ay nakikitaan ko naman mag-effort sa pagka-aral niya, bibilhan natin siya ng brand new phone. Pero syempre, hindi ako bibili dito sa SM. Nagtatanong-tanong lang ako kung magkano ba dito. At syempre, titingnan natin sa online kasi mas mura doon. Oo naman, yes, mga kumartes. Kasi pagka may voucher ka sa online, ako, mas malaki ang discount. Dito naman, tumatanggap naman sila ng home credit. Pero iba din mga kumartes kapag may Shopee Pay Later ka. Kasi doon, pwede ding hulugan, pero mas mababa ang interest. Merong 3 months to pay, pero walang interest yon kumpara sa home credit. Malaki-laki naman na yung ating Shopee Pay Later, kaya doon na lang talaga ako o-order. Pero sabi ko nga kay Kurt, mag-antay-antay lang siya kasi hindi ko pa siya mabibilhan ngayon at sabi ko sa kanya sa December pa. Pero ang usapan namin, hindi ko na siya bibilhan ng bagong sapatos or damit sa Pasko. Kasi sabi ko, yun na yung papasko ko sa kanya. Magdodoble-doble pa ako ng gastos kung bibilhan ko siya. Siguro damit na lang yung bibilhin ko sa kanya. Sabi pa nga niya sa akin, nung hindi ko pa sinasabi na bibilhan ko siya ng cellphone, mamamas ko daw siya sa Pasko para may pambili siya ng bagong cellphone. Kaya sabi ko sa kanya, mag-antay-antay lang. Syempre mga kumartes, nag-aantay pa din ako ng 13 month, no? Wala pa tayong pambili sa ngayon. Tapos nung nakita ko tong Xiaomi 15T, grabe na in love talaga ako mga kumarites. Sobrang linaw ng camera, para ka na rin naka-iPhone. Sorry sa mga naka-iPhone ha, pero hindi rin talaga ako pa ng iPhone. Ang tingin ko kasi sa iPhone ay pang mayaman lang talaga. Kasi yung mayayaman lang talaga yung kaya mag-upgrade taon-taon ng bagong iPhone. Kaya feeling ko kung bibili nga ako ng iPhone, kailangan ko talagang ingatan. Kasi ang issue talaga sa iPhone is battery. Kapag hindi mo iningatan ng battery, wala, sira ang iPhone natin. Hindi natin mapapakinabangan ng matagal. Sa ngayon naman, marami ng cellphone din talaga ang naglalabasan na sobrang linaw din ng camera. Meron kasi akong katrabaho na magaling talagang bumili ng cellphone. Lalo na pagdating sa camera kasi nagko-content din siya. So shoutout nga pala kay Jepoy. Ang cellphone nga pala niya is Xiaomi 14T. Same lang naman sila ng 15T mga kumartes. Sobrang linaw din ng camera ng 14T. Ang presyuhan nga pala nito ay nasa 26k hanggang 30k. So diba, para ka na rin bumili ng iPhone. As a content creator / vlogger
.com/affiliate. Para sa akin, kailangan mo talagang mag-invest ng malinaw na camera. Pero kung hindi ako nagbablog at hindi nga ako nag-affiliate mga kumartes, hindi para bumili pa ako ng ganyan. Iba din kasi yung atake sa tao kapag ka malinaw yung camera natin. Siguro kung bibili ako next year, first time ko makakabili ng cellphone na mamahalin. Pero mga kumartes, bago ako bumili, bibilhan ko muna yung asawa ko para walang inggitan. Hindi ko rin kasi kayang i-let go itong ginagamit kong cellphone. Kasi pag nagko-content ka, ang hirap pag-iisa lang yung cellphone na gamit mo. Kaya sabi ko, uunahin ko munang bilhan yung asawa ko bago ako bumili. So yung mga cellphone namin na mga hindi na nagagamit, sabi ko sa kanya, ibenta na lang niya. Thank you in advance na agad, pay later, charis. Dito naman sa tiningnan namin ng cellphone, bumili na rin kami ng ink ni ate. Parehas nga pala ng model yung printer namin, L3250 Epson printer. Ako nga, kakaunti na yung black ko, kaya black yung binili ko, siya naman ay yellow. Pumalpak pa nga yun sa Gcash namin kasi kinain, hindi pumasok yung bayad. Kaya yun, ang ending, nagbayad kami ng cash, tapos ire-refund na lang kasi nga hindi pumasok. Pero yung Gcash namin parehas nabawasan. Pero yung akin naman, bumalik na siya. Yung kay ate naman, ire-refund na lang dun sa store kasi nga cash yung binayad niya. Pagkatapos namin magtingin-tingin ng cellphone at bumili ng ink, dito naman kami nagdiretso sa Miniso. So ang gusto magpunta dito ay si Ate Pia, kaya ayan, for the go. Bibili sana ako ng ipit din kaya lang wala na tayong pera. Lagi ko kasing naiisip mas mura sa online, kaya sa online ka na lang bumili, o diba? Excuse yan. Si Ate Pia nga pala ay bibili ata ng pabango kasi yung mga pabango dito, lahat na ata inamoy. So yung una kong inamoy, sabi ko mabango, kaya pinaamoy ko kay Ate Pia. Sabi ko nga itry niya kasi yung amoy niya parang amoy fruity. Alam nyo na, teenager, bagay na bagay yung amoy sa kanya. So sa dami kasi ng inaamoy niya, ayun, nagsasalawahan kung alin yung mabango. Pagpasok mo nga dito sa Miniso, pabango agad yung maaamoy mo. Kasi may mga tester dito, kaya pwede mong maamoy lahat. Sabi pa nga ni Kisha, Tita Loy, pag hindi ka nagpabango, dito ka pumunta kasi libre. O diba? Ang mindset. Sabi ko pagkapapasok ako sa trabaho, pupunta muna ako din para lang magpabango, ay hindi na. Ay nako, lahat na ata ng pabango din ay tinesting. Yung iba nga wala nang laman, pinipilit pa din i-spray. So dahil nga halo-halo na nga yung amoy, hindi na nga maintindihan kung alin ang bibilhin. Pero yung pinaamoy ko nga sa kanya, nagustuhan nga din niya. Kita nyo naman, ayan nga yung binabalik-balikan niya. In fairness naman talaga, sa lahat ng naamoy kong pabango din ayun talaga yung nagustuhan ko ang amoy. Lumabas nga ako kasi ang katapat nga pala nitong Miniso ay yung bilihan ng waffle. Sabi ko kasi si Kurt ay hindi pa nag-aalmusal, kaya bibilhan ko din ng waffle. Tapos paglabas ni Ate Pia, ayan, yung binili niya. At yung napili nga niyang pabango ay yung pinaamoy ko sa kanya kanina. Syempre, dun sa loob, magsasalawahan ka kasi madami kang naaamoy. Ayan, nung in-spray niya nga dito sa labas, mas nagustuhan niya yung amoy. Kahit ako nga ay gustong-gusto ko yung amoy kasi para kang bumalik sa pagka-teenager. Si Ate Pia, mga kumartes, ay may sariling pera yan. Maalam na din kasing mag-ipon. Kaya kung mapapansin nyo, kapag may gusto siyang bilhin, pera na niya yung ginagamit niya at hindi na nga humihingi sa kanyang mami. Madami din kasi yung sideline, kagaya ng mga gumagawa siya ng mga bulaklak, tapos nagpe-painting din siya. Kaya yung mga kinikita niya doon ay iniipon ng bata at hindi na nga kinukuha ni ate. Buti nga si Ate Pia ay maalam na nga mag-ipon sa pera. Naku si Kurt, napakalabong mag-ipon. Wala kasi yung pakialam sa pera, mga kumarites. Minsan pag may gusto siyang bilhin, sasabihin nun mag-iipon siya pero hindi naman nagagawa. Dito nga ay nag-chat na naman si Kurt, ibili ko daw siya ng milk tea. Dito daw kay Coco, kaya ayan, dito na nga ako nagpunta. Umutang na nga lang ako ng pambili kay ate niyan kasi wala na akong dalang cash. Pamasahe na nga lang talaga yung natira sa akin. Dito na nga lang ako sa babae nantay ni na ate. Tinatanong ko nga kung nasaan si na Ate Pia. Pagtingin ko nga ay naandito nga sa loob at tumitingin nga ng mga bag. Pero parang wallet yung bibilhin ni Ate Pia. At habang inaantay namin si na Ate Pia, ay nandito kami sa tapat ng bilihan ng mga pastry. So sa isip-isip ko talaga, wow, ang sarap naman ng mga to. Pero dahil nga nagda-diet tayo at tayo ay nagka-calorie deficit, isipin mo na lang ang taas sa calories niya. Pagtalikod ko nga habang binibidyohan ko si na Ate Pia, ay nakita ko pa tong katrabaho ko. Nahagip nga siya nung camera ko at nagulat nga ako. Aba si Cristel, bali ka countership namin siya. At ayan nga, ipinapasyal niya nga yung mga anak niya kasama yung kanyang asawa at saka yung dalawa niyang anak. So ayan, shout out kay Cristel, nagpangita pa nga dito sa SM. Bali lumabas na nga kami mga kumartes kasi pauwi na kami. Bali tatawid nga pala tayo ng overpass kasi bibili tayo ng ulam. Alas 11 na kasi ng tanghali nito at sabi nga ng asawa ko, sa bahay nga daw siya kakain kaso wala pa akong luto. Paano itong mga batang ito ay masyadong nag-enjoy sa pag-iikot dito sa SM. Kaya sabi ko, bibili na lang kami ng lutong ulam. Si ate nga ay bibili na nga lang din ng pang-ulam dahil yung kanyang biyanan ay wala nga ding pang-ulam. Dito nga pala tayo bibili ng ulam sa 5 star. So, syempre, manok na naman ang bibilhin natin. Hindi na rin naman kasi aabot kung magluluto ako pagdating sa bahay. Si ate nga, ang pinili niya ay yung pritong manok na lang. Ako naman ay ang pinili ko yung lechong manok pero kalahati lang. 145 nga lang yung kalahati at saktong-sakto. Meron pa kaming pamasahe ni Kisha. Mag-jeep na nga lang kami kahit mainit kasi wala na tayong pan-tricycle. Malapit lang din naman at maigi na lang, hindi umuulan kaya okay lang kahit lakadin na lang namin ni Kisha. Wala na kaming
pamasahe. Sana ikaw na lang yung babayad ko eh. Uy, Ah, bilis! Wala na kaming pan-tricycle. Kaya buti na lang ano. Wala masyadong init. buti malapit yung bahay natin sa SM. Pwede lakatin. Pero, bakit pasmang pasmang pa? Hmm? Pasmang pasmang. Paspang pasma. Tabi. Ako'y naiihi na. Star. Si Kuya Kurt, ayan, pasalubong na lang. Hindi daw natin isinama. Kasi ayaw niya kanina. Galit. Ginigising naman si ay gumising. Hindi ko alam na kasama si Ate Pia. Sabi Hindi ko din alam. Nung lumabas, nakita ko, oh, kasama pala si Pia. kasama din Kala ko kami hindi. noon. Sawa din panonood. Pala'y kasama sa loob. Kung alam ko, si Kurt, sinama ko. May bayad naman. Oo, may bayad nga. At dito nga sa likod ng school, may napansin nga ako, parang may bagong gawang gate. Dito talaga mga kumarte, sa may school, na andito yung Pawalong Lake ng San Pablo. Naku, sabi sa inyo, pagka lumurok ang ulan, talaga naman bahang-baha lagi dito. Kaya naman ayan, kung may estudyante dito sa may likod, pwedeng-pwede na silang dumaan dito sa may likod ng school kasi meron na silang gate. At ayan, bigla ngang uminit. Wala pa man din akong dalang payong. Kaya sabi ko kay Kisha, bilisan na lang sa paglalakad. At ayun nga, nung dumating dito sa bahay, hingal na hingal at napakainit. Dito nga sa amin, kapag nasa labas ka mainit, pero pagpasok mo dito sa loob, malamig na. Pagkadating ko nga, si Kurt ngayon nakahiga pa. So ayun lang mga kumartes, hanggang dito na lang. Bye!